Magandang araw, Baitang Siyam! Nagkita na naman tayo muli. Naway handa na kayo para sa panibagong hamon na inyong haharapin. Naway handa na kayo kasi ako, handang-handa na. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako kasi baka ang iba sa inyo ay nakalimutan na ako o hindi na ako matandaan. Ako nga pala si Binibining Geraldine Kate Garrido, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bago ang lahat, maglaan tayo ng sandali para sa panalangin. Tahimik muna ang lahat. Kung saan ka man ngayon, ayusin ang upo, iwas muna sa mga tabs, at ilagay ang isip sa pagkatuto. Pagkatapos nito, tuloy na tayo sa ating mga gawain ngayong araw. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon naman ay magtatala tayo kung sino ang wala sa ating klase ngayon. Upang malaman ko kung sino ang wala, ay pakiscan na lang ng code na makikita ninyo sa screen o kung hindi naman ay i-click ang link na nakapaskil sa ating Google Classroom. Ilagay ang tamang pangalan at section, huwag nickname, huwag codename. Kapag mali ang details mo, parang GDP na maliit ang data, mali rin ang lalabas na resulta. Pagtapos mo, balik ka agad dito at ituloy natin ang ating aralin ngayong araw. Bago magsimula, ito ang Viva Rules natin. V o vigilant ay mapagmatsyag ka habang nanonood, lalo na sa mga tanong. I, involve, sasagot ka kahit pre-recorded ito. Sasagot ka pa rin sa notebook mo o sa comment section kung iyon ang instruction. Ang V o values-driven, disiplina, katapatan at paggalang sa output, sariling sagot at hindi kinopya. Ang A o accountable, tapusin ang tasks at ipasa sa tamang oras. Kung susunod ka sa Viva, mas mabilis kang aangat sa scores at mas magaan ang review mo bago ang inyong periodical test. Maligayang pagdating mga ka-investigator. Ngayon ay may iimbestigahan tayong kaso. Ang pangalan ng gawain na ito ay Detective Conan Case Files, ang misteryo ng nawawalang pera. Ang goal nito ay i-activate ang prior knowledge mo sa kita, paggastos, pag-iipok, at paggasta ng presyo. Kaya, magiging investigator ka ngayon. Ang susi dito ay logic at economics, hindi hula. Heto ang panuto. Makinig sa bawat bahagi ng kaso. Pagkatapos ng bawat clue, hihinto ako ng ilang segundo para makapag-isip ka. Isusulat mo ang sagot mo sa notebook mo o sa comment section ng Google Classroom. At oo, kahit pre-recorded, mag-pause ka kung kailangan. Gamitin mo ang pause button dahil hindi shortcut ang buhay. Ito ang kaso. Isang pamilya ang nagreklamo na ang kanilang buwanang kita ay pareho pa rin. Ngunit, mas kaunti na ang nabibili nilang pagkain at pangangailangan kumpara noong nakaraang taon. Nais nilang malaman kung ano ang nangyayari at paano ito mariresolba. Ngayon, ikaw ang economic investigator. Isipin mo kaagad,
Anong konsepto ang tumatama dito? Dito na tayo mag-i-investigate. Kada clue may tanong. Tapos, magtatawag ako ng estudyante na sasagot at iti-check natin kung tama ba o mali ang mga sagot nila. Yung iba naman na hindi matatawag ay huwag mag-alala kasi sasabay pa rin kayo sa pagsagot sa notebook ninyo. Naintindihan ba ako? Kung naintindihan ako ay mukhang handang-handa na kayo at simulan na natin ang ating gawain at alamin na natin ang unang clue. Unang clue. Napansin ng pamilya ang presyo ng bigas at pamasahe ay tumaas, ngunit ang kanilang sahod ay hindi nagbabago. Ang tanong, ano ang posibleng dahilan kung bakit mas kaunti na ang nabibili ng kanilang pera? Ano kaya ang magiging sagot ni Max Cody sa tanong na ito? Ang sabi ni Max ay inflation po. Tumataas ang presyo kaya bumababa ang halaga ng pera. Sa tingin ninyo, tama o mali si Max? Ang sagot ay tama. Bakit? Ang inflasyon ay pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang panahon. Kapag tumataas ang presyo, bumababa ang purchasing power. Kaya kahit pareho ang sahod, mas kaunti ang nabibili. Kaya yung nawawalang pera sa kaso, hindi talaga nawawala. Lumiit lang ang halaga na kaya nitong bilhin. Pangalawang clue. Upang makayanan ang sitwasyon, binawasan ng pamilya ang pagbili ng luho at sinimulang magtala ng kanilang gastos. Ang tanong, anong konsepto sa ekonomiya ang ipinapakita ng kanilang ginawa? Ano ang sagot mo dito, Francesca? Ang sabi ni Francesca ay pagbabudget at financial planning po. Ito ba ay tama o mali? Ano sa tingin ninyo ang sagot? Ito ay tama kasi kapag may pwersa sa presyo, kailangan ng masinsing ng budget plan at pag-prioritize ng mga kailangan. Ang pagtatala ng gastos ay paraan para makita kung saan lumalabas ang pera at kung saan pwedeng magbawas. Ito rin ang unang hakbang para makapag-ipon kasi hindi ka makakaipon kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Ngayon, alam nyo na. Pangatlong clue. May mungkahi ang kapitbahay na mag-ipon kahit maliit na halaga bawat buwan. Ang tanong, bakit mahalaga ang pag-iimpok lalo na kapag tumataas ang presyo ng bilihin? Ano kaya ang magiging sagot ni Miley dito sa tanong na ito? Ang sagot ni Miley ay protection daw siya. May reserba ang pamilya kapag mahal ang bilihin at pwede ring magamit sa future needs. Sa tingin ninyo, tama ba si Miley? Ang sagot ay tama. Pero dagdag natin ang economics dahilan sa sagot ni Miley. Sa kita ng sambahayan, hindi lahat ginagastos. May bahagi na iniimpok, kaya Y equals C plus S. Ang impok ay pumapasok sa pamilihang pinansyal at nagiging pundong hinihiram ng bahay kalakal para sa pamumuhunan. Ibig sabihin, ang maliit na ipon mo ay pwedeng maging puhunan sa produksyon, mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Kaya sa personal level, safety net. Sa national level, fuel sa investment at growth. Tama si Miley sa kanyang sagot. At ating palakpakan si Miley. Pang-apat na clue. Nagtanong ang pamilya kung may magagawa ba ang pamahalaan upang makatulong sa ganitong sitwasyon. Ang tanong, sa iyong palagay, ano ang papel ng pamahalaan sa ganitong usaping pang-ekonomiya? Tawagin natin si Daniela. Daniela, ano ang sagot mo dito? Ang sabi ni Daniela ay pwedeng gumawa ng patakaran, magbigay ng ayuda o serbisyo at ayusin ang buwis at paggasta
para daw ma-stabilize ang ekonomiya. Sa tingin ninyo, tama ba o mali si Daniela? At ito ay tama. Sa modelo ng ekonomiya, may daloy ng buwis o T papunta sa pamahalaan, tapos may balik na gastos o G sa public goods at services, programang pangkabuhayan at suporta. Kapag may crisis o humihina ang takbo, pwedeng gumamit ng fiscal policy tulad ng pagbabago sa paggasta at buwis. Kaya mahalaga ang pamahalaan bilang regulator at tagapundo para ma-stabilize ang galaw ng ekonomiya. At bigyan naman natin ng palakpak si Daniela kasi tama ang kanyang sagot. Sa ating pamantayang pangnilalaman, pwede mo bang basahin ito, Alexis? Maraming salamat, Alexis. Pamantayan sa pagganap naman ay pakibasa ako, Oriel Nicole. Maraming salamat, Oriel. Para naman sa ating mga kasanayang pampagkatuto, una, na ilalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya. Pangalawa, nasusuri ang pambansang produkto bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya. Pangatlo, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pag-iimpok sa individual at sa ekonomiya. Pang-apat, natutukoy ang mga salik na nakaaapekto sa pag-iimpok at paggastos. Panglima, na isasagawa ang payak na financial planning na may layuning magkapag-impok. Pang-anim, nasusuri ang konsepto at palatandaan ng inflasyon. Pang-pito, natataya ang mga pangunahing dahilan ng inflasyon. Pang-walo, nasusuri ang epekto ng inflasyon sa iba't ibang sektor. Pang-siyam, nakapagpapahalaga sa mga paraan ng pagharap sa inflasyon. Pang-sampu, na ipapaliwanag ang layunin ng patakarang piskal. Pang-11, na pahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinapatupad nito. Pang-12, nasusuri ang budget at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan. Pang-13, nakababalikat ng panagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis. Pang-14, na iuugnay ang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiya. At panghuli, nasusuri ang konsepto, layunin at pamaraan ng pagsasakatuparan ng patakarang piskal, partikular ang pagbubuwis. Ngayon naman, para sa ating mga layuning pampagkatuto, pwede mo ba itong basahin, Jean? Maraming salamat, Jean. Ngayon naman, para sa susunod nating aktibidad, ay tinatawag itong Money Heist Mission, Operation Save the Economy. Mission team ka ngayon. Ang trabaho mo ay sagutin ang checkpoints. Kada checkpoint, may mission briefing, tapos pause, tapos sagot. Naintindihan ba? Kung gayon ay simulan na natin. Panuto ng mission. Habang pinapanood ang Money Heist Mission, sagutin ang bawat checkpoint pagkatapos ng mission briefing. Isulat sa notebook o activity sheet bago ka mag-proceed sa next part. Dito ay bawal ang mamaya na. Kasi mission nga, di ba? Kapag tinabakan mo, ikaw rin ang mahihirapan. Mission Phase 1, The Flow of Money. Briefing. May sambahayan na may kita na 30,000 pesos. Ginagamit nila ang malaking bahagi ng kita para sa pagkain, pamasahe, at iba pang pangangailangan. Ang natitirang pera ay inilagay sa bangko bilang ipon. Checkpoint 1. Aling sektor ng ekonomiya ang kinatawanan ng sitwasyon? Ano ang magiging sagot mo dito, Joanna? Ang sagot ni Joanna ay sambahayan po. Tama ba ito o
mali? Ang sagot niya ay tama. Kasi sila ang may kita at sila ang gumagastos sa goods at services. Cheat point 2. Ano ang mangyayari sa naipong pera ng sambahayan kapag ito ay niligay sa bangko? Ano ang magiging sagot ni Alea sa tanong na ito? Ang sagot ni Alea ay mapupunta daw sa financial market at pwedeng ipahiram. Ano sa tingin ninyo ang kanyang sagot? Ito ba ay tama o mali? At ang kanyang sagot ay tama. Ang impok ay hindi dead end. Pumapasok ito sa pamilihang pinansyal bilang savings. Checkpoint 3. Paano nakakatulong sa bahay kalakal at sa daloy ng ekonomiya? Sige, tawagin natin si Jansel. Jansel, paano ito nakakatulong? Ang sagot ni Jansel ay kapag daw nag-iipon ng mga tao, inilalagay daw nila sa bangko. Yun naman daw ang nagpapautang sa mga negosyo. Yung negosyo ginagamit ang utang para sa puhunan para daw makagawa ng mas maraming produkto at makapag-hire ng mga tao. At tama si Jansel at palakpakan naman natin si Jansel para sa kanyang elaboratibong sagot. Ganyan ang tamang koneksyon. Yung ipon mo hindi lang natutulog sa bangko. Kapag iniipon mo, nagiging pondo yan sa financial market. Tapos ang bahay kalakal, humihiram ng pondong iyon para sa investment. Investment ang pambili ng makinarya, dagdag supply, at dagdag trabaho. Kaya umiikot ang pera. May kita ang manggagawa, may gastos ang sambahayan, may benta ang bahay kalakal. Tuloy-tuloy ang daloy ng ekonomiya. Kaya kayo, kahit 20 pesos na ipon ninyo, ay may ambag kayo sa ekonomiya. Hindi ka man bank CEO, ikaw naman ay mini investor. Mission Phase 2. Inflation Alert. Briefing. Tumataas ang presyo ng bigas, kuryente, pamasahe, pero hindi tumataas ang sahod ng karamihan. Checkpoint 1. Anong konsepto sa ekonomiya ang inilalarawan ng sitwasyon? Tawagin natin si Maria Zoila. Maria Zoila, ano ang sagot mo dito? Ang sagot ni Maria Zoila ay inflation po. Tama ba ito o mali? At ito ay tama. Ito ang pangkalahatang pagtaas ng presyo kaya bumababa ang halaga ng pera. Sinusukat ito gamit ang CPI na nakabase sa karaniwang bilihin tulad ng bigas, pamasahe at kuryente. Checkpoint 2. Sino ang pinakaapektado ng patuloy na pagtaas ng presyo? Ano kaya ang magiging sagot ni Fiel dito? Fiel, ano ang sagot mo sa tanong na ito? Ang sagot ni Fiel ay mga may fixed income at pamilyang umaasa sa sahod daw. Ito ba ay tama o mali? At ang kanyang sagot ay tama. Kapag fixed ang income, hindi sumasabay ang sahod sa taas ng presyo, kaya mas mabigat ang epekto nito. Checkpoint 3. Paano naaapektuhan ng inflasyon ang kakayahan ng pamilya na gumastos at mag-ipon? Tawagin natin si Senji. Senji, paano ito naaapektuhan? Ang sabi ni Senji ay tumataas po yung gastos kasi mahal na yung bilihin. Tapos yung pera na dating ipon, minsan parang lumiit yung halaga kasi mas kaunti na lang yung mabibili niya. Kaya nababawasan po yung naiipon kasi napupunta sa essentials. At tama ang dalawang point ni Senji dito. Bigyan naman natin ng masigabong palakpakan si Senji kasi ang detalyado ng kanyang sagot. Tama siya kasi una, gastos. Kapag tumaas ang presyo ng bigas, pamasahe, kuryente, automatic tataas ang gastos mo kahit pareho lang ang binibili mo. Parehong dami, mas mataas na presyo. Pangalawa, ipon. Dahil mas malaki ang gastos sa pangunahing pangangailangan, lumiliit ang natitira para sa savings. Kaya yung dating plano mo magtabi ng 2,000 pesos,
baka maging 500 na lang o minsan wala. At yung sinasabi mong lumiit na halaga ng ipon, tama rin yun. Halimbawa, yung 1,000 pesos dati, kaya ang ilang kilo ng bigas, ngayon, mas kaunti na. Ibig sabihin, bumababa ang purchasing power ng pera. Mission Phase 3, Decision Point. Briefing. Para hindi tuluyang bumagal ang ekonomiya, kailangan ng desisyon ang mission team. Dito papasok ang fiscal policy. Ano ang gagawin ng pamahalaan sa paggasta at buwis? Ang goal ay ma-manage ang takbo ng ekonomiya, hindi lang bahala na. Ito ang mga pagpipilian. A. Taasan ang paggasta ng pamahalaan sa mga proyekto at serbisyo. B. Bawasan ang paggasta at taasan ang buwis. C. Walang gagawin. Tumingin ka sa mga pagpipilian. Tapos isipin mo, ano ang epekto nito sa demand, trabaho at presyo? Huwag mo munang sagutin, isipin mo muna. Checkpoint 1, aling desisyon ang pipiliin mo? Tawagin natin si Jason. Jason, ano ang pipiliin mo? Ang sagot ni Jason ay A daw. At ito ay tama. Kung ang problema ay bumabagal ang ekonomiya at kailangan ng stimulus, ang A ay expansionary fiscal policy. Tataas ang G, mas maraming proyekto, mas maraming trabaho, mas tataas ang demand. Checkpoint 2. Anong uri ng patakarang piskal ang ipinapakita sa napiling desisyon? Ano ang magiging sagot ninyo? Ano ulit? Hindi ko marinig. Pakiulit. At kayo ay tama. Ito ang expansionary dahil palalawakin ang paggasta. Checkpoint 3. Paano ito makakatulong o makakasama sa ekonomiya? Paano? At kayo ay tama dahil makakatulong sa growth at employment. Pero kailangan bantayan ang inflation. Kung sobra ang paggasta at kulang ang supply, pwedeng tumaas lalo ang presyo. Kung si Jason naman ang pumili ng B, sasabihin natin na contractionary fiscal policy iyon. Nagagamit kapag ang problema ay sobrang inflation pero pwedeng magpabagal ng ekonomiya at magpabigat ng buwis sa tao. Kaya dapat laging tinitimbang ang sitwasyon. Mission debrief. Final check. Sagutin sa 2 hanggang 3 pangungusap. Paano magkakaugnay ang kita, pag-iimpok, inflasyon at fiscal policy sa ekonomiya? Lagi lang nating tatandaan na ang kita ay nahahati sa paggastos at pag-iimpok. Y equals C plus S. Ang ipon ay dumadaan sa financial market at nagiging investment na tumutulong sa produksyon. Kapag may inflasyon, bumababa ang purchasing power kaya naiipit ang budget at savings. Kaya pumapasok ang fiscal policy ng pamahalaan para ayusin ang paggasta at buwis, ma-stabilize ang demand, trabaho at presyo. Susunod na tayo sa conceptual understanding test. Dito makikita kung talagang naiintindihan mo ang aralin. Hindi ito paramihan ng salita, hindi rin ito hulaan. Ang kailangan ay malinaw na sagot at diretso sa tanong. Kaya kapag sumagot ka, ipaliwanag mo sa sariling salita, tapos magbigay ng simpleng halimbawa kung kaya. Isipin mo na parang kinukwenta mo sa kaklase mo kung bakit ganun ang sagot para mas madaling maintindihan. Panuto. Sasagot ka sa 2 hanggang 3 pangungusap bawat tanong. Iwasan ang pagkopya ng definisyon sa aklat. Gamitin ang sariling pag-unawa base sa aralin. Pikot, gumamit ng isang halimbawa sa pamilya o komunidad mo para mas malinaw ang iyong sagot. Unang tanong. Ipaliwanag ang paikot na daloy ng ekonomiya at bakit mahalaga ang sambahayan at bahay kalakal. Tawagin natin si Jerkim.
Jerkim, ipaliwanag ang iyong sagot. Ang sagot ni Jerkim ay ang sambahayan ay nagbibigay daw ng salik na produksyon at gumagastos sa produkto ng bahay kalakal. Ang bahay kalakal naman daw ay gumagawa ng produkto at nagbabayad ng sahod kaya umiikot daw ang pera at produkto. At tama si Jerkim. Sa simpleng modelo, may palitan ng salik at kita, tapos palitan ng produkto at paggasta. Kapag may pag-iipok, pumapasok ang financial market bilang tulay para sa savings ay maging investment. Kaya mahalaga ang sambahayan dahil sila ang source ng labor at demand. Mahalaga ang bahay kalakal, sila ang source ng supply at employment. Pangalawang tanong, paano nagkakaugnay ang kita, paggastos at pag-iimpok sa pang-araw-araw ng pamilya? Paano nga ba nagkakaugnay ito, Terza? Ang sagot ni Terza ay kapag daw may kita, hinahati ito sa paggastos, sa pangangailangan at pag-iimpok. At kapag naman daw tumataas ang gastusin, lumiliit ang naiwan para sa ipon. At tama si Terza. Lagi nating tatatandaan ang Y equals C plus S. Kapag mataas ang C, mababa ang S. Kapag may disiplina at budget plan, pwedeng kontrolin ang C para tumaas ang S. Kapag tumaas ang S at nailagay sa bangko o pamilihang pinansyal, pwedeng makatulong ito sa investment at trabaho sa ekonomiya. Pangatlong tanong, bakit mas naaapektuhan ng inflasyon ang mga pamilyang may fixed income kumpara sa mga sektor ng lipunan? Ano ang maaaring sagot mo sa tanong na ito, Rain Marcos? Ang sagot ni Rain Marcos ay kasi daw hindi tumataas ang sahod nila, pero tumataas ang presyo. Kaya daw mas nababawasan ang nabibili at kailangan magbawas ng konsumo. At tama siya. Kasi isa sa mga negatibong naaapektuhan ng inflasyon ay mga manggagawang may fixed income. Kapag presyo ang gumalaw pataas at income ang hindi, lumiliit ang purchasing power. Kaya napipilitan silang magtipid, magbawas ng gastos at minsan pati ipon ay naaapektuhan ang tunay na halaga. Ngayon, lilipat na tayo sa ating application and computation test. Dito, hindi lang paliwanag ang kailangan mo. Magkukumpute ka rin at magbibigay ka ng maikling paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng nakuha mong sagot. Kaya gawin mo ito ng maayos. Panuto, basahin ang sitwasyon, sagutin ang tanong, ipakita ang tamang proseso ng computation kung kailangan, tapos ipaliwanag ang sagot sa isang pangungusap. Tip ko, isulat muna ang mga given at ang formula bago ka mag-compute para maiwasan ang pagkakamali. Ang isang sambahayan ay may buwan ng kita na 45,000. Gumagastos sila ng 32,000 para sa pagkain, pamasahe at iba pang pangangailangan. Una, gamit ang formulang Y equals C plus S, tukuyin kung magkano ang kanilang naipon. At pangalawa, paano makakatulong ang naipong ito sa ekonomiya ayon sa aralin. Ngayon ay uunahin muna natin pagsulat ang mga given ng mga numero kanina. Ang kita nila ay 45,000 pesos at ang gastos nila o ang C ay 32,000. At gamit ang ating formula na Y equals C plus S ay hahanapin natin ang S. Kaya ang S ay ililipat natin dito at ang Y ay dito. Kaya ang bagong formula natin ay S equals Y minus C. At i-distribute lang natin ito sa ating bagong formula. Kaya S equals 45,000 minus 32,000. At ima-minus natin yan. Ang sagot natin ay S equals 13,000
pesos. Kaya ang sagot sa unang tanong ay 13,000 pesos. Para naman sa pangalawang tanong, paano makakatulong ang naipong ito sa ekonomiya? Ang sagot, dahil ang ipon ay pwedeng pumasok sa financial market at maging pundong ipapautang sa bahay kalakal para sa investment. Investment ang injection sa daloy ng ekonomiya, kaya suportado ang production at trabaho. Pangalawang sitwasyon, isang bansa ang may sumusunod na datos. Konsumo, 1,500,000 pesos. Pamumuhunan, 400,000 pesos. Gastusin ng pamahalaan, 600,000 pesos. Export, 300,000 pesos. Import, 250,000 pesos. At isulat mo muna ang formula sa notebook mo na Y equals C plus I plus G plus X minus M. Unang tanong, gamit ang formulang Y equals C plus I plus G plus X minus M, kwentahin ang pambansang kita. At pangalawang tanong, ano ang ipinapahiwatig ng resultang ito tungkol sa antas ng gawaing pang-ekonomiya sa bansa? At gamitin natin ang formulang ito na Y equals C plus I plus G plus X minus M at i-distribute lang ang mga datos ito kanina sa ating formula. Kaya Y equals 1,500,000 pesos plus I na 400,000 pesos plus G na 600,000 pesos at plus X na 300,000 pesos minus sa ating M na 250,000 pesos. At ang sagot dito ay 200,550,000 pesos. At ito ang sagot natin. At ipinapakita nito na ang antas ng gawaing pang-ekonomiya batay sa kabuang paggasta. Kapag mas mataas ang Y, mas malaki ang economic activity. Pero kailangan pa rin tignan kung sustainable at kung paano naaapektuhan ang presyo at pamumuhay. Ang SDG 8 ay tumutukoy sa pagkakaroon ng desenteng trabaho at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Kaya madaling makita at ang koneksyon nito sa mga konseptong nire-review natin ngayon. Kapag naiintindihan mo ang paikot na daloy ng ekonomiya, makikita mo na ang sambahayan ay kumikita mula sa trabaho at ginagamit ang kita sa pambili ng produkto at serbisyo. Kaya kumikita ang mga negosyo. Kapag kumikita ang negosyo, mas kaya nilang magdagdag ng production at mag-hire ng mas maraming tao, kaya nadagdagan ang trabaho at umaangat ang kabuhayan sa komunidad. Sa totoong buhay, nakikita mo ito kapag responsable kang gumastos, sumusuporta sa lokal na negosyo at marunong kang mag-budget kapag may inflasyon, dahil ang mga choices mo ay nakakaapekto sa demand, kita na negosyo at mga pagkakataon sa trabaho ng ibang tao. At ngayon, nandito na tayo sa ating huling bahagi, ang exit ticket sentence completion. Pakiscan ng QR code na nakikita ninyo sa screen o i-click ang link na nakapaskil sa ating Google Classroom at sagutan ang mga tanong na nakapaloob dito. Habang sumasagot ka, gamitin mo ang natutunan mo ngayon. Halimbawa, kapag tinanong ka kung bakit mahalaga ang paikot na daloy, sabihin mo dahil nagpapakita ito kung paano nakakaugnay ang kita, produksyon at paggasta. Kapag tinanong ka tungkol sa pag-iimpok, sabihin mo kung paano ito nakakatulong sa family security at sa investment. Huwag isang salita, isang malinaw na pangungusap, bawat item ang dapat mong isagot. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga values na dapat mong dala-dala habang ina-apply mo ang aralin sa araw-araw. Disiplina. Kailangan mo ito sa pagbabudget.
Kapag disiplinado ka, inuuna mo ang kailangan bago ang luho. Mas kaya mong tumayo kahit tumataas ang presyo dahil kontrolado mo ang paggastos mo. Pananagutan. Responsable ka sa paggamit ng pera dahil epektado ang pamilya mo. Sa usapin ng pamahalaan, mas mahalaga rin ang pananagutan sa pag-unawa kung bakit may buwis at saan dapat napupunta ang pondo para sa serbisyo at kabuhayan. Pagiging matipid. Marunong ka mag-prioritize at pumili ng mas praktikal na bilihin. Naglalaan ka ng kahit maliit na ipon para handa sa biglaang gastos. Pakikiisa sa lipunan. Naiintindihan mo na ang ekonomiya ay may epekto sa lahat. Kapag responsable ang choices mo sa pagbili at paggastos, nakakatulong ka sa negosyo, trabaho, kabuhayan sa komunidad. Kung madadala mo ang mga values na ito, mas magiging malinaw ang desisyon mo sa pera, mas magiging handa ka sa pagbabago ng presyo, at mas makikita mo kung paano ka nakikibahagi sa pag-unlad ng ekonomiya. Ngayon naman, para sa advanced reading, paalahanan ko lang kayo na maghanda para sa third periodical test sa darating na February 12, 2026. Mag-aral lang mabuti kasi alam kong ma-ace ninyo ang exam ninyo na ito. At bago tayo magtapos, ibabahagi ko sa inyo ang isang paalala na gusto kong baunin ninyo mula sa aralin. Economics is not about money. It is about choices and how people use limited resources to improve their lives by Dr. Emmon Butler. Sa simpleng salita, ang economics ay tungkol sa desisyon. Araw-araw pumipili ka, gumagastos ka ba o mag-iipon? Pangangailangan ba o luho? Planado ba o pabigla-bigla? Kapag natutunan mong pumili ng may basihan, mas gumagaan ang buhay mo at mas malinaw ang direksyon mo. Maraming salamat, Baitang Siyam. Kung natapos mo ito ng maayos, ay bibigyan ko kayo ng isang pasabog clap. Alam niyo ba yon? Kung hindi, ay ganito lang yon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, psh, psh, boom! Pasabog! Kasi sobrang galingin nyo at handang-handa na talaga kayo. Balikan mo ang sagot mo, i-check kung malinaw at may dahilan. Hanggang sa muli nating pagkikita, and may God bless you all sa darating ninyong pagsusulit. Paalam!